Ayun, magandang araw po sa ating lahat mga idol at mga kababayan. Patuloy po nating pag-uusapan. Ito pa rin walang kamatayang barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So ngayon po ay September 30. Tama. September 30 po ngayon at bukas po ay October 1 na. So base po doon sa huling inilabas na calendar of activities ng COMELEC, ang nakalagay po kasi doon, mga idol at mga kabayan, October 1 hanggang October 7 po, yung filing ng Certificate of Candidacy para po sa 2025 barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So, may pupunta kaya? May tutungo kaya sa COMELEC para mag-file ng COC or Certificate of Candidacy? Yung mga tatakbo sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon? Abangan po natin bukas hanggang October 7 kung meron pong tutungo sa COMELEC para mag-file po ng COC, mga idol at mga kababayan. So, ngayon po ay wala pa ho tayong nababalitaan na desisyon ng Supreme Court patungkol nga po sa lagay nitong RA 12232. Kasi sabi nga po natin, kahit na nga po Republic Act na yan, kahit nga po batas na yan, ay hindi pa rin po talaga makasisiguro. Ibig sabihin po, hindi pa rin 100% na yung election ay sa 2026 ng November na. Hindi pa po. Sapagkat meron pong mga pumipigil po dito. Merong mga tao, hindi lang basta tao, kundi abogado, attorney po yung kung may question tungkol po sa legalidad, sa legality ng nasabing batas, mga idol at mga kababayan. So baka itanong po ng iba, paano yan? October 1 na, bukas, simula na ng filing ng Certificate of Candidacy. Pero wala pang pahintulot mula sa nasyonal kung magre-release ng papel para po sa pagpapile ng Certificate of Candidacy para po doon sa mga aspirante o mga tatakbo, mga kakandidato sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Paano daw kapag lumagpas na yung 7 araw ng filing ng Certificate of Candidacy, may pag-asa pa ba kaya na matuloy itong December 1, 2025? Gayong walang nakapagparehistro, walang nakapag-file ng kanilang kandidatura. So, palagay po natin mga idol at mga bayan, hanggat wala pong hanggat hindi po lumalagpas yung December 1, 2025, talagang nabubuhay pa po, buhay na buhay pa po yung pag-asa ng atin pong mga kababayan, lalong-lalo na yung mga tatakbo, mga kakandidato sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon, sapagkat hanggat hindi po lumalagpas yung December 1, may pag-asa pa po mga idol mga bayan. Kagaya po ng tanong natin kanina, paano kung lumagpas na sa October 1 hanggang October 7, paano kung lumagpas na? May pag-asa pa ba kaya? So sa tingin po natin mga idol at mga bayan, halimbawa, nagdesisyon yung Supreme Court, mga sabihin natin October 8, di ba? Tapos na yung yung filing ng COC. Halimbawa October 8 nakapag-desisyon yung Supreme Court at yung na-idesisyon, yun pong naging pasya ng Supreme Court, mga idol at mga bayan, ay unconstitutional yung Republic Act 12232. Paano po kung ganon?
Kung madeklara po na unconstitutional yung RA 12232, baka po ituloy pa rin ng COMELEC yung kanilang filing ng COC. Uulitin ko po kahit na po tapos na yung original na schedule ng filing of Certificate of Candidacy, pero after nun, pagkatapos po ay biglang nagdesisyon yung Supreme Court na ideklara na labag sa batas o unconstitutional yung Republic Act 12232, palagay po natin mga idol mga bayan ay magre-reset pa rin sila ng filing ng Certificate of Candidacy. Baka mga mga last week siguro ng October, pwede pa po 'yun mga idol mga bayan, o baka by November. So buhay na buhay pa po talaga yung pag-asa mga idol mga bayan hangga't hindi po lumalagpas yung December 1. Kasi kapag lumagpas na yung December 1 at naging January na 2026, doon talaga masasabi na 100%, 101% na talagang postpone na yung December 1, 2025 kasi lumagpas na. Pero hanggat hindi po lumalagpas mga idol at mga bayan, hanggat hindi po tumutungtong yung December, buhay na buhay pa rin po yung pag-asa ng ating pong mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga nagbabalak po na tumakbo, nagbabalak na kumandidato para sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So sabi ng iba, baka daw magdesisyon po yung Supreme Court na i-schedule na lang yung barangay at sangguniang kabataan eleksyon mga Mayo ng 2026. Pwede ba yun mga idol mga bayan? Payag ho ba kayo doon? At sa tingin nyo, magdidesisyon yung Supreme Court na ganun nga po, baka Mayo daw ng 2026 i-schedule ng Supreme Court yung barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So sa palagay ko po ay hindi at malabo, sapagkat yung pinag-uusapan nga po dito mga idol at mga bayan, makinig po kayo yung pinag-uusapan po dito ay yung postponement ng December 1, 2025. Ngayon, kung magdidesisyon yung Supreme Court sa Mayo ng 2026, nangangahulugan pa rin po mga idol at mga kababayan, pinopospon pa rin itong December 1, 2025. Kaya hindi po tayo sang-ayon, hindi po tayo sang-ayon na baka magdesisyon yung Supreme Court na sa Mayo na lang ng 2026 ganapin yung barangay at sangguniang kabataan eleksyon, sapagkat kapag gano'n, sabi ko nga po, ay postpone pa rin yung December 1, 2025. So bakit po patuloy nating ipinaglalaban itong December 1, 2025 na dapat hindi po mapospon? Sapagkat meron na pong ruling dito, may desisyon na yung Supreme Court noong pinospon po nila yung 2022 BSK. Na ang sabi nga po doon, hindi po sapat hindi sapat yung ikli ng termino para ipospon yung halalan. Kapag walang valid na rason, kapag walang matibay na kadahilanan para ipospon yung halalan, hindi po pwede yun mga idol mga bayan. Hindi katanggap-tanggap yun at hindi po yan tatanggapin ng ating pong Supreme Court. So ngayon ay nakabinbin pa rin yung petisyon ni Atty. Macalintal at naghahantay pa rin po tayo, inaantay pa rin po natin yun hong magiging desisyon ng atin pong kataas-taasang hukuman. So sabi ng iba, hindi na magdidesisyon yung Supreme Court dyan, wala na yan, tapos na yan. So hindi po tayo naniniwala na hindi magdidesisyon yung Supreme Court, sapagkat kagaya po ng dati, nung pinospon po nila yung 2022, talagang nagdesisyon yung Supreme Court. Kaya hindi po pwedeng hindi magdesisyon yung Supreme Court, sapagkat meron nga pong nag-question patungkol po sa legalidad ng nasabi pong batas mga idol at mga kababayan. So ayun po hanggat hindi po lumalagpas yung December 1, mga idol at mga bayan, buhay na buhay pa rin yung pag-asa
ng atin pong mga kababayan, baka bukas makalawa, hindi natin alam mga idol mga kababayan, magulat tayo. Kaya doon po sa mga tatakbo siguro ay maghanda na kayo ng inyong line up, ng inyong line up kung sino-sinong mga kapartido nyo, yung gusto nyong makapartido, mga idol mga bayan. Sapagkat baka biglain tayo ng Supreme Court sa kanilang magiging desisyon. Kaya mas mabuti pa rin ay handa pa rin tayo anumang oras at anumang panahon, mga idol at mga kababayan, patungkol po dito sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So patuloy po nating hinihintay na sana ay magdesisyon na yung ating pong Supreme Court para po makapaghanda na at makapag-prepare na ng mga line-up yung mga tatakbo sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So, hanggang dito muna yung ating update, mga idol at mga bayan. Abangan po natin kung merong magpa-file ng COC doon po sa COMELEC. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat at ingat po tayong lahat.